Okay. Okay. So, happy Lord's Day. Armo, pakikuha nga yung cellphone ko. Para meron lang akong ano. Thank you. Usong-uso ngayon, no, sa social media, ang fit check. Lagi natin nakikita yun, no? Fit check, di ba? Lagi na, yun yung nauuso ngayon na trend. At isa sa, kung lalaliman pa natin, kung fit check lang ang makikita, ito ay isang mababaw na pagtingin. Di ba? Dahil titignan mo yung as a whole, kabuuan. Pero may mga namumulis na mga mata, lalo na sa pagtingin ng mga original. Ito yung legit check, no? Kung pa-legit check nga itong damit na to or jacket na to. So dito, maraming mga kumokopya, maraming mga peke, maraming mga naglalabas na mga tawag dito, yung mga katulad na kung ano item na original na yon, kaso hindi nakakaalis or nakakatakas sa mata ng mga marunong sa original. Ganito yung ginagawa ni Paul. Nililegit check niya yung mga readers, lalo na sa atin ngayon. Nagbibigay siya ng ito yung tunay. No? Baka meron kayong nakita o narinig na gospel na kailangan magkaroon ng works, kailangan magpatuli o kailangan na maging religious, kailangan na sumunod sa batas para kayo ay maligtas. No? Kasi nung mga time na yon, halo-halo. Maraming mga Hudyo, may mga Gentiles na hindi nila alam kung ano yung tunay na totoo lang. Meron silang nakukuhang totoo, yun nga lang may halo. Kaya ang ginagawa ni Pablo ay finifilter niya to. Nire-refine niya ang mga readers ng kanyang sinulat sa Romans. Actually, hindi lang naman siya. Ganon din naman kay John. Ganon din naman sa 1 John, 2 John, 3 John, kay Peter. Talagang pinapakita, pinapasaliksik. Ano ba ang pananampalataya mo? Yan ba ay legit na pananampalataya? Okay? So, yun yung atin na mensahe ngayong umaga na sana makatulong sa atin na makita yung ating sarili, ma-reflect sa gamit ng kanyang salita, ang mensahe na ito, para makita natin kung ang ating pananampalataya ay ayon sa kanyang salita. Nawa, ito ay maging profitable, ganun din po sa mga wala pang pananampalataya, makita nila at ma-reflect din nila ang kanilang kalagayan or condition kung wala pa sila kay Kristo. So last time, natutunan natin na ang doctrine of justification by faith ay maasahan o reliable. In fact, para mailatag ni Paul ng maayos yung kanyang binibuild na case, ang ginamit niyang example ay si Abraham. Sino ba si Abraham? Siya lang naman ang tinitignan at kinikilala ng mga Hudyo na pinanggalingan ng kanilang lahi. Na since sila ay descendant ni Abraham, dito nakabase yung kanilang pagkatao. Dito nakabase yung kanilang kaligtasan. In short, andito yung portfolio nila. Okay? Ito na yung pinanghahawakan nila na means ng kaligtasan at kabilang, dahil sila ay kabilang sa lahi ni Abraham. Ang paniniwala nila dati, na nasa kanila, dahil sa kanila, nasa kanila ang batas o kautusan ng Diyos at sila ay tuli, sila na ay ligtas. Sila na ay exempted na sa hukom ng Panginoon. Kaya sa chapter 3 and 4, mariin na nire-reject ni Paul ang mga paniniwalang ito. Yung mga paraan na kung paano sila maligtas. Sinabi niya na ang kaligtasan ay isang regalo o grasya mula sa Diyos. Na ang Diyos ang nag-provide at wala tayong contribution. Ang kaligtasan ay pinrovide ng Diyos kay Jesus Christ at iyon ay na-accomplish ni Christ sa krus nung siya ay namatay at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay muli.
At para ma-receive itong kaligtasan, pinrovide pa rin ng Diyos ang instrumentality. At ito ay through faith alone. Hindi sa pagiging faithful sa Diyos. Magkaiba ang pagiging faithful sa by faith na save. No? Pero sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa person and works ni Christ as object of our faith, kaya tayo naliligtas. Kaya we can see na ang kaligtasan natin is all about God. Ultimately, all about God. It is not about us. Yes, nasa picture tayo, pero tayo yung mga maduduming, mga makasalanan na estranghero na nililigtas at ina-adapt ng Diyos para maging anak niya na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang kanyang buugtong na anak. And it is for the glory of our God, to give praise and the highest honor in His name. Ang kaligtasan ay para sa Diyos. Ginamit tayo para makita kung ano ang itsura ng grace. Ano ang itsura ng love. Ano ang itsura ng mercy. Yun ang malaking miracle. Ngayon, kung maghahanap tayo ng isang himala, ay isang sinner na nabago. Ang sinner na tumalikod sa kanyang buhay, na makasalanan at patuloy na patungo kay Kristo. Isang himala yun, mga kapatid. Ikaw ba, holder ka ng himala na ito? O parang hindi mo na tinitignan, ano ba, may pagsunod ba ako? Basta alam ko na kay Christ ako. Sabi nga kanina, nililegit check ni Paul ang pananampalataya at ginagamit niya ang chapter 3 at chapter 4 sa mga readers. Para sa ating scripture today, samahan niyo po akong basahin ang Romans 4:17 to 25. Pero para makuha natin buong context, basahin po natin mula 13. Romans 4:13 to 25. For the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world did not come through the law but through the righteousness of faith. For it is the adherents of the law who are to be heirs. Faith is null and the promise is void. For the law brings wrath, but where there is no law, there is no transgression. That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring, not only to the adherent of the law, but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations, as he had been told. So shall your offspring be. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. No unbelief had made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. That is why his faith was counted to him as righteousness. But the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for our also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus Christ our Lord, who was delivered up our trespasses and raised for our justification. Praise God for reading His Word. Alam ko, very familiar kayo, no? Na tayong lahat sa justification by faith. At nakakatuwa, by His good and will and wise providence, ito ang naitatapik sa SGRBC. Napansin nyo, puro justification by faith. Ilang linggo na, no? At kahit nung reforming tayo, ito yung dito tayo tumutok at sinisigurado nating naintindihan natin ito. Dahil hindi pwede magkamali ang church dito. Sabi nga ni Martin Luther, kung hindi justification by faith alone ang pinanghahawakan ng church, hindi ito maglalas ng isang oras. Dahil hindi pwede magkamali ang church dito,
hindi rin ito pwede ng parang preference lang or optional. Church ako, pero parang hindi ko prefer yung justification by faith. Kailangan may works para sure, no? Pero dahil ito yung sinabi lang ng Biblia, dito lang tayo kakapit. Dito lang tayo hahawak. Now, we are justified by faith alone according sa Ephesians 2:8 to 9. Isa pa sa mga titignan natin kung ano ang mga justifying faith, kung ano ang itsura, kung ano yung mga binusisi or tinignan natin or didetalye natin kung ano ba talaga ang true or saving faith. At kung naalala nyo, naging detail tayo na ang saving faith contains 3 essential elements. Una, notisya, facts or data, or knowledge na na-receive externally. Or in short, ang notisya, ito yung truth or ang gospel na narinig mo. Pangalawang element, assensus or assent. Ito yung conviction or approval or pag-agree mo doon sa natanggap mong information, yung gospel. Totoo nga, si Christ ay Savior at ako ay makasalanan. At mayroon pang pangatlo, ito yung fiducia. Kadalasan, hindi na walang proper notisya, assensus, wala ring proper na assensus, nandito lang sila sa fiducia. Kaya ang ending, may altar call. No? Pagpasok nila, wala silang idea, ano ba si God, ano ba si Christ. Punta na kayo dito, magtiwala ka sa Panginoon. Tataas sila ng kamay at I submit to you. Pero hindi pa niya alam ang kanyang kanyang kondisyon na siya ay makasalanan. No? Dahil yon ay nahalina sa mga surroundings niya, sa friends niya, pwede, at sa mga music na naririnig sa environment. Pero sabi ko nga, lahat ng kaparaanan pwedeng gamitin ng Panginoon. Okay? Kaya, ayun, ang gusto ko lang sabihin dito para mas makita natin at nandun tayo sa katotohanan or close talaga tayo na hindi tayo aalis, lalabag sa salita ng Panginoon. Kailangan na itong tatlong elements na ito, notisya, assensus at fiducia. Ito yung trust, ang pagre-rely mo sa truth, sa katotohanan o sa gospel. Example, paano ba natin ito makikita? Notisya, according sa info, itong upuan na to ay galing sa Italy. Kinilatis mo, nakita mo, nagbigay sila ng kinonvince ka, assensus. Ito ay, tignan mo yung kulay, tignan mo yung mga haspi, ganito yung kahoy, maganda yung pagkakagawa, ito ang mga gumawa, ni-research mo, oo nga, no, totoo. So, na-convince ka na matibay at galing ang Italy. Naniwala ka doon sa notisya. Di ba? Sa knowledge na ito ay matibay. Yung fiducia, ano ang gagawin mo? Ikaw na ay uupo. At uupuan mo tong upuan na to. Pagre-rely ng buong bigat mo, buong lakas mo, na hindi nag-hold back sa upuan na yon. Okay? So, pagpapakita rito na yun yung pagtitiwala mo, kompleto ang regado, nalaman mo, na-convince ka, at ikaw ay nagtiwala. Binigay mo, sinampa mo ang buong pagkatao mo sa pagtitiwala kay Kristo. Okay? So, maliwanag po. Ito ang tinuturo, binibigay sa atin ngayon ni Pablo na ang gospel, kung ikaw ay naniniwala na na-preach sa atin ang gospel, na-convince ka na totoo nga na Savior si Christ at sinner tayo, dapat ibigay natin ang pananampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa. Magtitiwala tayo na itong mga maling paggagawa natin or ginagawa natin sa buhay ay makakasama, at kung ano yung mga dapat na pagsunod natin kay Kristo, ito ay makakabuti sa atin. Ito ay pagbibigay mo ng pagtitiwala kay Kristo na siya ay pumunta sa cross para pagbayaran ang iyong ginawang kasalanan. So pagtitiwala yon na hindi mo lang siya tinitignan sa cross, pero ikaw ay nag-turn around galing doon sa dati mong buhay at ikaw na ay papunta sa landas ni Kristo. Hindi ito pwedeng huminto.
Kailangan mo magtiwala sa gospel na ikaw ay pinagkamatayan sa krus. Hindi ito pwedeng nalaman mo lang na totoo nga ang gospel pero walang anticipation ng pagsunod. Walang anticipation ng pagbabago. Walang anticipation ng pagpapasakop sa lordship ni Kristo. At dito papasok yung fiducia. Magtitiwala at ilalagak natin yung buong pagtitiwala natin sa Kanya, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Bakit natin to binibring up, mga kapatid? Alam ko, narinig na natin to. Kasi ito yung sinasabi ni Pablo sa binasa natin mula 13 to 25. Dinedescribe niya kung ano ang picture ng tunay at buhay na pananampalataya. Kung marirealize natin, andito lahat ng elements. Sa last message natin sa Romans, we can say na sinasabi ni Paul dito ang notisya. Nalaman natin kung ano ang content ng justifying faith ni Abraham. Sinabi ni Paul kung sino at ano ang pangako kay Abraham, at ito ay si Kristo. At ikalawa, kung sino ang nangako kay Abraham. It is God who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. Dito naman, kaya we can say na ito naman ang ascensus o conviction na totoo yung nakuha niyang pangako, na na-receive niyang pangako. Ang pinangahawakan na ni Abraham ngayon ay ang salita ng makapangyarihang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Dahil alam niya na ang Diyos lang ang may kayang gumawa ng ganong bagay. Abraham is fully convinced that God was able to do what He had promised. Nakita po ba natin anong nangyari sa Genesis 12? 'Di ba umalis siya? Sumunod siya, 'di ba sabi, papuntahin kita, sabi ng Diyos, sa lugar na hindi mo pa napupuntahan, iwan mo ang lahat ng mga ari-arian mo, ang lahat ng mga nasa sayo, sumunod ka. Nakita nyo, sumunod siya. Ginawa niya at pumunta siya doon sa lugar na pinapapunta sa kanya ng Panginoon. Ang mensahe natin natitignan ngayong umaga ay yung fiducia o ang paglagak ni Abraham sa kanyang tiwala, sa Panginoon, at kalaunan ito ay magbubunga ng pagsunod. Nakita natin, no? Dinescribe ni Paul kung ano ang illustration ng justifying or saving faith ni Abraham. Titignan natin kung ano ang picture nito. Ano bang itsura nito? At from dito, may dalawa tayong puntos na pag-aaralan. Una, saving faith shapes the life of Abraham. Saving faith shapes the life of Abraham. Sa situation nila ni Abraham at ni Sarah, they considered na no chance at no possibility ang kanilang pagkakaroon ng anak. Di ba nakita natin? Una, barren si Sarah, baog si Sarah. Pangalawa, si Abraham considered his body as good as dead dahil siya ay uugod-ugod na or matanda na. Pero sinasabi dito, despite sa situation nila, nanampalataya si Abraham sa pangako ng Diyos na magiging father of all nations, at yung kanyang binasa natin sa Genesis 15, na ang kanyang magiging lahi ay kasing dami ng bituin. Di ba? Ang dami nun. No? Pero sinasabi, si Abraham, sa verse 18, in hope, he believed against hope. Nakita nyo ba? Kahit sobrang tanda at barren ng kanyang asawa, in hope, he believed against hope. Ano ibig sabihin nito? Kahit malabo ang pag-asa na magkaanak, ang pag-asa niya ay dun sa binigay ng Diyos. Hindi siya umaasa kung ano yung sitwasyon nilang dalawa, pero ang pag-asa niya ay kung ano yung binigay at pangako ng Diyos. Hindi siya nakatingin sa logical na prinsipyo ng mundo. Hindi siya nakatingin sa science para magkaroon ng pag-asa. Hindi niya tinitignan ng logic na hindi na siya magiging father of all nations dahil nga sa katandaan niya. Ang pag-asa niya ay nasa ibabaw ng lahat ng pag-asa na kayang ibigay ng mundo. Kaya ba natin yon? Na makita, sabi niya,
In hope, he believed against all hope sa buong mundo. Kahit anong ibigay, present sa'yo ng mundo na pag-asa na parang okay to nangibabaw pa rin yung pag-asa ng Diyos na binigay sa kanya. Abraham rested his hope on what God can give rather than what the world can give. Pangalawa, Abraham did not weaken in faith. Sa verse 19, ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos ay tunay, hindi lang emotional driven. Hindi lang sa simula yung pagiging malakas niya sa pananampalataya. Pero despite the fact na walang chance na magkakaanak, ilang years na, Lord, di ba? At ma-fulfill sa kanya yung mga pangako logically parang nagme-make sense ba? Matanda na ako, barren, tas anong oras na, anong petsa na? Nandito pa rin ba yung pangako ng Diyos? Dahil sa katandaan. At baog ang kanyang asawa, kahit yun ang kanyang nakikita, hindi nang hina ang faith ni Abraham. Abraham did not focus on what he see sa kondisyon nila, pero nakatingin siya sa Diyos na nangako at kung ano at sino ang pangako ng Diyos sa kanya. Naalala po natin yon last sermon. At letter C, Abraham had no unbelief made him waver concerning the promise of God sa verse 20. His faith remained steady. Hindi gumalaw. Hindi nagalaw ang kanyang pananampalataya. Hindi nag-shrink. Hindi in short. Hindi nagbago. At in fact, nangyari ang opposite. Lumago pa ito. Sabi sa verse 20b, but he grew strong in his faith as he gave glory to God. Despite the fact na alam niyang opposite ang sinasabi ng Diyos sa kanyang kondisyon, lumago ang kanyang pananampalataya. Hindi lang nag-remain ang faith niya. Ang ganda na sinabi ni Paul dito Hindi lang naging stagnant ang faith niya, pero he grew in faith. May progression. Mas lalo pang lumago, lumakas, tumibay yung pananampalataya ni Abraham. At dito, alam nyo ba na pag lumalago ang ating pananampalataya, nag-glorify ang Diyos by firmly believing in the promises of God. Kaya pag lumalago ang ating pananampalataya, nagtitiwala, nag-glorify ang ating Diyos. Kaya ang disbelief, hindi siya pleasant sa Panginoon. Ang doubt, hindi pleasant sa Panginoon. Ang kailangan natin ay magtiwala. The just shall live by faith. Anong pinapakita ng verses na ito? Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay hindi nakabase sa reason o principle ng tao. Pinapakita na God's ways are not our ways. He is far, far beyond our minds and thoughts. Ang oras niya ay hindi natin oras. Minsan tayo nagbibigay. Dapat sa gantong oras, ganto na ako, Lord. Di ba? Minsan. Alam na natin katotohanan, pero ganun pa rin yung prayer natin. Meron tayong timeline na binibigyan sa Panginoon, pero sabi, maglagak ka. Yes, magplano ka, pero mangyayari pa rin, mag-prevail ang plano ng Panginoon. Huwag mo siyang pangunahan. Pastor, di ba sa Genesis 17, tumawa si Abraham. Nabasa niyo yan? Tumawa si Abraham nang sinabi ng Diyos sa kanya na magkakaanak pa sila. Ang ginawa ni Abraham, sumubsob, tapos nagtatawa siya, parang, magkakaanak ka, Abraham, ha? Tapos, ang tanda ko na, barren yung asawa ko. Natawa siya. Yes, karaniwang interpretation nito ay pag-doubt ni Abraham. Di ba? Parang, magiging ikaw na yung CEO, Jeff, ng kumpanya. Matatawa ka, di ba? Kasi parang imposible. Brother Fernan, ikaw ang magiging boss na nito ng call center. Posible yun. Sorry po. Pinapakita natin sa atin na hindi paraan ng Panginoon. Bakit? Alam nyo ba na ito ay hindi pagpapakita ng disbelief o doubt, itong laughter o pagtawa ni Abraham. Pero isa itong pag-rejoice.
Sabi ni John Calvin, not that he either ridiculed the promise of God or treated it as a fable or rejected it altogether, but as often happen when things occur which are least expected, partly lifted up with joy, partly carried out of himself with wonder, he burst out into laughter. Nuggets nyo, hindi ito pagre-ridicule o pagbibigay ng doubt o pagre-reject ni Abraham. Ito, ang laughter na ito ay pagbibigay ng delight sa pangako ng Diyos na despite sa condition nila, mga kapatid, God is affirming pa rin na itutuloy niya yung promise sa kanya, yung plano sa kanya, na nasa end of possibility na siya. Wala na akong pag-asa, Panginoon. Pero may paraan pa rin ng Lord sa panahon niya. Naisip nyo ba yun? Minsan marirelate ba natin yon as Christians? Parang Lord, parang walang nangyayari. Ano ba? Lalago ba ako? Nandito pa rin ako sa kasalanan ko. Alam mo, ginagamit yung kasalanan mo. Hindi ko sinasabi to na maglugmok ka na dyan, no? Sa kasalanan natin. Pero ginagamit ng Panginoon yung pag-fall mo sa kasalanan para patuloy kang mabago, patuloy mo ikaw na makita na, ay, pangangailangan ko ang grasya ng Diyos, hindi itong sin. Kasi pagkatapos natin mag-sin, sino rito yung nakakaramdam ng kirot at nagre-repent? Matakot po tayo pag hindi. Yung parang, ay, ano, kasalanan pala yun. Hindi, no? Dapat alam natin. Kasi we are aware na kasalanan yung ginagawa natin, at pagkatapos natin gawin yon, nagre-repent tayo, bumabalik tayo muli at gino-glorify natin ang Panginoon pag tayo ay naniniwala muli at nakikipag-battle sa pananampalataya. Na pag tayo ay sumisigaw sa Kanya sa panalangin, Lord, restore to me the joy of my salvation, na parang sinasabi ni David. Ganun ang nangyari kay Abraham. Nung sinabi sa kanya yung pangako ng Diyos, natawa siya. Parang tayo sa mga bata. Hindi nila ina-expect na magkaroon sila ng magandang laruan o kung ano man. Nag-promise ka, basta bibigyan kitang regalo. Tapos sila tanong ng tanong, na-check out na ba? Ano ba? Na-check out na ba? Hindi nila alam kung kailan at paano at kung ano yung regalo na yon. Tapos bigla mo na lang sasabihin, hintayin mo sa gate. On the way na yung parcel. Anong kadalasan sinasabi ng bata? Wedding nga. Di ba natatawa sila? Parang kinikilig. No? Deep inside, kinikilig sila. Nagre-rejoice sila na, uy, sobrang saya. Ganito yung nangyari kay Abraham. Na wala na akong may bubuga. Ang tanda ko na, pero meron ka pa rin gagawin sa akin, Panginoon. Kaya siya nag-burst sa delight. Naging laugh. Ganito yung nangyari kay Abraham, no? Kahit late na siya, matanda na siya, nag-rejoice pa rin siya sa pangako ng Panginoon. Para mas ma-appreciate natin kung ano yung klaseng pagre-rejoice niya, yung mga moment na to, dito kinuha yung account ng John 8:56. Ano sinabi sa John 8:56? Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Yung pagsubsob niya at pag-laugh niya at pagbibigay niya ng delight, pagre-rejoice niya, na-i-account sa John 8:56. Ibig sabihin, affirming siya doon sa future na mangyayari na darating si Kristo. Natanaw na ni Abraham si Christ by faith. Akala nila sa Genesis 15, iniisip ni Abraham, ay si Eliezer na lang. O tama, magkakaroon ako ng lahi, Diyos, no? Aming Diyos. Siguro dahil ang may alipin ako si Eliezer, yung gagamitin mong tagapagmana ng pangako na yan. Or kung hindi naman, yung sa Genesis 16, yung mga gumawa sila ng paraan para magkaroon ng anak si Abraham, 'di ba? Nakita nyo, ito ay yung pagtutulog or pagtulog niya kasama yung alipin ni Sarah, which is si Hagar. Nakita nyo, they took matters in their hands.
Ito yung pangako ng Diyos, pero parang hindi nangyayari, gagawin ko para sa Kanya. Tutulungan ko ang Diyos. Baka ito yung gagawin natin, yung plano. Baka ito yung decree niya. O, sabi ni Sarah, pumunta ka sa aalipin ko, si Hagar, at doon ka matulog. At yun nga, pinanganak nga si Ishmael. Nakita nyo, 15, 16, pero sa 17, yung pinag-uusapan natin, ni-reaffirm ng Diyos ang kanyang pangako na kay Sarah manggagaling yung anak na gagamitin ng Diyos para sa lahi hanggang kay Kristo. God even changed the name of Sarai to Sarah. And from Abram to Abraham. Pagpapakita dito na ang identity nila, hindi na yung dating sila. Sila na ay belong sa Diyos. May purpose ang Diyos sa kanila. Iba na ang kanilang objective. Ito na yung paggamit sa kanila ng Diyos at sila ay dahil nananampalataya at naniwala kay Christ sa Diyos. Di ko sinasabi na perfect ang faith ni Abraham. In fact, sa Genesis 12, pagkatapos ibigay ng Lord ang promise kay Abraham, nag-commit ito ng sin. Nag-pretend si Abraham sa Pharaoh, kinoconvince niya si Sarah, sabi mo magkapatid tayo kasi papatayin ako nun. Ano nangyari dito? Nangibabaw yung fear over the promise sa kanya ng Diyos. Sa Genesis 16, ito nga yung paglalagay niya sa kanilang mga kamay na ma-fulfill ang promise ng Diyos sa kanilang mga gawa. At imagine dito, hindi nila hinintay ang Diyos sa panahon niya para ma-fulfill ang promise at magkaanak sila. Nag-decide sila para magkaanak si Abraham. Sabi nga sa Galatians 4:22-23, "For it is written that Abraham had two sons, one by a slave woman and one by a free woman." Yung slave woman, si Hagar. Yung free woman, si Sarah. "But the son of the slave was born according to the flesh." According to the flesh. While the son of the free woman was born through promise. Sa pangako. Nakita ba natin pagkakaiba? Sa pangako or sa grace. Yung isa ay sa flesh, sa works. Meaning, pinapakita dito na ang ibibigay ng Diyos ay talagang regalo. I-demonstrate sa kanila ng Diyos na literal ang pagkakaanak nila, ang pagkakaroon nila ng anak, si Abraham at si Sarah. Hindi sila mag-aampon. Hindi sila gagawa ng kung ano-ano. Kahit matanda at barren si Sarah, literal na siya magluluwal ng pinangakong anak, yung seed. At ito nga si Isaac. Kitang-kita natin mga readers ng grace ng Lord, pinapakita ng Paul para mas ma-appreciate natin yung gift, yung promise ng Diyos. Bakit in-account pa rito? Pwede namang hindi na isulat ni Moses, di ba? Na para perfect kunyari si Abraham. Hindi. Pagpapakita rito na may ginagawa ang tao na mga sarili nilang mga wisdom. Hindi pagtitiwala sa Diyos. Para mas ma-appreciate natin ang regalo. Genesis 20, muli na natakot ulit si Abraham na pinapag-pretend niya si Sarah na magkapatid ulit sila. Sinasabi niya kay Abimelech naman. Nakita niyo, 17, tapos 20. Ganito ang nangyayari sa pananampalataya. Ganito ang buhay ni Abraham pagkatapos maligtas. Hindi perfect. Pero still, sinabi ni Paul sa Romans 4:18. Ano sinabi ni Paul sa Romans 4:18 sa text natin? Hindi nag-waver ang faith ni Abraham. Hindi nagbago. But he grew in faith. Nakikita natin, kung sa Genesis lang tayo, ay, ba't fluctuate si Abraham, Pero pagdating sa 4, he grew in faith. Ibig sabihin, may mga humps tayo, pero ang ating
expectation, ang ating tinatahak ay progressive. Merong paglago sa ating pananampalataya. Saan natin nakita to? Sa Genesis 22. Andito yung pag-aalay niya sa kanyang anak na si Isaac na inutos ng Diyos. Naalala nyo? Na ialay mo si Isaac. Buong pagtitiwala ni Abraham sa Diyos na kahit anong utos ng Lord, mabuti pa rin ang Diyos. Kapag ang faith natin ay galing sa Diyos, it will transform us. It will inevitably transform and change us. Ang punto, saving faith transforms the life of the believers and will lead them to completion. Hindi pwede ang saving faith hanggang from simula hanggang buhay pa tayo dito sa mundo. Dahil iiwan natin yan pag tayo ay namatay na eh. Ito ay karaniwan sa mga Christians o believers. Meron tayong mga lapses sa faith. Hindi perfect ang faith natin. Kung hindi nagwo-work ang mga bagay, minsan we took matters sa ating mga kamay. We always pray to God na mag-grow tayo. Sana tumibay yung faith natin. Sana mas lumalim ako sa Diyos sa pagtitiwala. And here comes the trials and persecutions. Here comes the discomfort and temptations. Nakalimutan na natin na God is allowing these things and circumstances sa buhay natin to strengthen us. According kay James 1:4, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces some steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ano ibig sabihin? Perfect na ba tayo? Hindi. It will bring us to maturity. Na kung meron tayong nararanasan mga persecutions, pwede na tayong hindi mag-waver sa faith. Kaya nating hindi mag-waver sa faith. Hindi assurance, pero we can say, kasi napapractice natin ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa Diyos. Pero instead na magtiwala sa Lord, we took matters to our hands. Challenge. Trust the way of God to accomplish His purpose on your life. Trust the way of God to accomplish His purpose on your life. Magtiwala ka sa kaparaanan ng Diyos para mangyari ang Kanyang plano at purpose sa iyong buhay. Yes, we are free to decide, we are free to plan, we are free to choose, to desire, and to act according to our situations. Pero we are urged to ask wisdom to God. We are urged to have a prudent life. Meaning we have to live by faith in the gospel. Hindi lang pang justification to. Ito ay all throughout sa ating buhay na mumuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo. Mula nung nanampalataya kay Kristo, sinabmit na natin lahat ang areas at faculties ng pagkatao natin. We are His and we belong to Him. Ang pananampalataya natin ay huhubog at kung ano ang plano ng Diyos sa atin ay mangyayari. Hindi pwedeng ma-delay yun. Hindi pwedeng ma-frustrate yun. Ang pananampalataya natin ang gagamitin ng Lord para tayo ay mabago sa dati nating buhay. We are new creation. We are now in His kingdom. So, we have to live like Christ. So, trusting the way of God means trusting His process. Pagkatiwalaan mo ang proseso ng Diyos sa buhay mo. Pagtiwalaan mo yung Kanyang paraan para matanggal sa iyo ang pride, ang sin, self-centeredness, weaknesses na ginagawa natin na hindi pleasing sa Kanya. Pinapadaan tayo, sabi sa 1 Peter, pinapadaan tayo sa mga trials para kuminang tayo as ginto. Trust the process. Trust the means of God. Trust the wisdom of the Lord. Di nga, ito ba talaga dapat? Baka may mas maganda pa dito. Anong page sa Bible mas maganda? Ito na yung sagot eh.
Ang daming mandate sa atin ng Diyos. Be holy, because I am holy. Doon pa lang tapos na. Ibig sabihin, lahat ng kabanalan ay dapat mong gawin sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Remember, ang sin ay kumalat sa lahat ng channel ng pagkatao natin. And the way we think, the way we speak, the way we conceive things, hindi yan natanggal agad sa justification. Pero yan ay matatanggal by faith. Sa palagi mong communion, meditation, devotion, pag-meditate, pag-appreciate kay Kristo, sa Kanyang ginawa, sa Ebanghelyo, mababago tayo. Yun ang very means ng Diyos, ang gospel. Ito yung tinatrabaho ng banal na Espiritu sa buhay natin. Our faith shapes our communion with God. Our faith shapes our obedience to God. Hindi pwedeng susunod ako apart sa Scripture. Lalago ako apart sa Scripture. We are urged to walk in the gospel according to our calling. Like Abraham, he walked according to his calling. We are beseeched to imitate God. We are to be holy sa lahat ng pinagdaraanan. Kung binato tayo ng temptation to sin in anger, we resist it and counter it with godliness and holiness. Yes, we are weak. We are always ending up in sinning by compromising our faith. But remember what Christ said to Peter. When Christ foretells Peter's denial on Christ, Luke 22:31-32, Satan has desired to have you that he may sift you as wheat, but as I have prayed for you, that your faith will not fail. What a comforting words from Christ. Tayong mga mahihina, dahil alam niyang we tend to deny Christ by committing sin, by choosing sin over Him, by standing in opposition to Him, by not submitting to His word, by disputing what Christ has done for you, by being discontented with what Christ has given you. Here, this church, Christ is praying and interceding for us na kung tayo ay natitempt ng kasalanan, our faith will not fail. According sa 1 John 2, Christ is our advocate to the Father if we commit sin. Na maalala ng Ama yung ginawa ng anak para sa ating mga mananampalataya. Pag tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala, this is our Jesus Christ, the object of our faith. This is the promise of God to ours. And by His Spirit, our comforter and our counselor is working in us to maturity. He's molding us to Christ-likeness. Don't resist the process of God. Like Abraham, from idolatrous pagan man to a faithful man to God, it is by grace of God that shapes and caused him his growth in faith. Ang grasya ng Diyos ang humuhubog at nagmomolde sa atin. Kaya pagkatiwalaan mo ang kanyang mga kamay. Huwag mong pagkatiwalaan ang iyong mga kamay sa paggawa kung paano ka ma-fix yung iyong sarili. Hayaan mong magpa-fix sa Diyos. Hayaan mong magpakumpuni sa Diyos. Huwag kang magpakumpuni sa bulong ng mundo, sa bulong ng social media, sa bulong ng kaklase mong hindi mananampalataya. Yes, meron yung prinsipyo, maganda yon. Pero apart doon sa salita ng Diyos, hindi yan makakatulong sa atin. Mas pipiliin pa rin natin na mamuhay at mag-submit sa salita ng Panginoon. Bakit tayo maghahanap ng iba na pwedeng magbigay sa atin, mag-comfort sa atin, kung meron na tayong hawak na salita ng Panginoon? Bakit pa tayo maghahanap ng iba na pwede sa atin mag-advise, kung may church naman tayo na pinaglalagian at pinagpe-fellowshipan? Nandito tayo, mga kapatid. And this leads us to our second point. Saving faith binds the family of God.
Sabi sa verse 23-25, but the words it was counted to him were not written for his sake alone. Hindi lang pang Abraham yon, pang sa atin. Kaya pag tayo ay nagkaroon ng pananampalataya, it was counted to you, his righteousness. But for ours also, it will be counted to us who believes in Him who raised from the dead, Jesus Christ our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Kung ang law ay ginamit ng Diyos to bind and connect the generations, isipin nyo from Abraham hanggang sa mga propeta, ang law ang ginamit ng Diyos para ma-connect ang generation ng 40 years na to, tapos sa law, di ba? Yun yung naging connection eh. Kung isipin nyo, kung hanggang dito lang yung proclamation ng law, hindi nila pinipreach, hindi niya pinapasagawa. Mamatay dito yun, wala nang law, wala nang distinction. Isa na silang, di mo na makilala na sila ay nasa other nations na rin. Pero para malaman na sila Israel, kailangan nila na sila ay anak ng Diyos. Sila ay kinonek ng law hanggang dumating si Christ. Imagine ilang 100 years of itong nangyari na ito na nagko-connect. Diba na ang ganda? Pero itong mas maganda. Our faith, ginamit ng Diyos to bind and connect His children, His household, or in short, faith sa promise. Sa pangako ng Diyos, ang ginamit ng Lord to connect the church. Ang ganda na sinabi ni Paul sa verse 23, but the words it was counted to him were not written for his sake alone. Meaning, hindi lang kay Abraham, intended ito para sa church. Ang plano ay to bless the nations at ito ay by faith. It is not for Abraham alone, pero para sa church. Itong design ng Lord ay hindi lang para kay Abraham, pero ito yung titignan na ang lahat. Pero ito yung titignan na ng lahat ng mananampalataya. Lahat ng maniniwala. It will be counted to us who believe in whom He raised from the dead, Jesus Christ our Lord. Galatians 3:7-9 sabi, know then that it is those of faith who are sons of Abraham, and the scripture foreseeing, gusto ko makita to foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preaching the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. So then those who are faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Sa time ni Abraham, may preaching na ng gospel. Meaning in Old Testament, when they are preaching the promise, in you shall all the nations be blessed, yung phrase na yon, this is the really preaching of the gospel. In you shall all the nations be blessed. It is the gospel. At kung sino maniniwala sa pangako na yon, you are believing the gospel. You are placing your faith in the gospel. You are placing your faith in Jesus Christ. May foretelling na kay Christ. May foreseeing na ang Diyos sa Savior ng church. May anticipation na in the future kay Christ. At tignan natin yung equivalent nito sa panahon ni Paul. Di ba? Nakita natin 3:7-9, ito yung Old Testament people. Ito yung 27-29 ng Galatians 3:7. Galatians 3:27-29, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all in one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Kung kanina they are looking forward sa promise, ito naman, sinasabi ni Paul, you are looking back sa promise kay Abraham na si Jesus Christ. And yes, if we are holder and believer of that promise, we are Abraham's offspring. Natupad ba? Nangyari ba ang through Christ?
The offspring of Abraham na sinasabi sa Genesis 22 will bless the nations. Nangyari ba? Na through the offspring of Abraham na si Kristo, ibe-bless ang nations. Ibig sabihin, Jews and Gentiles. Nangyari ba? Yes. Anong evidence? Andito tayo. By faith in Christ, by faith in the gospel, the promise was fulfilled. We are blessed, mga kapatid. Ito yung nag-uugnay sa atin, sa Old Testament people na believers. Iisa yung pangako na pinanghawakan at pinaniniwalaan natin. Iisa yung Diyos na nangako sa Kanya at sa atin. Iisa tayo ng object of faith, si Kristo. Pero ang tanong sa atin ngayon, nagre-respond ba tayo katulad ng kay Abraham kung paano siya nag-respond in obedience? Yung pagbibigay ng full submission ng buhay sa Diyos, nagbibigay ba tayo sa Panginoon? Ang punto, we have the obligations as promise holders of God. Binigyan ka ng something ng Diyos, wala ka bang responsibilidad doon? May obligasyon ka ba? Pag binigyan ka ng sapatos, obligasyon ba na nagbigay sa'yo na siya pa rin ang maglalaba? Siya pa rin ang magbabrush? Ang mag-iingat nun? Ikaw na, di ba? So sa atin, pag binigay sa atin ng faith, meron tayong obligasyon na ito ay i-practice, ito ay ipamuhay, may obligasyon tayong sumunod. Kasi kung meron tayong justifying faith katulad kay Abraham, we consider ourselves na offspring niya through faith. Kung paano pinagdaanan niya, yun din tayo. Hindi ibig sabihin na, ay, pinagdaanan na ni Abraham yan, baka hindi na rin ating pagdaanan. Hindi. Si Christ nga pinagdaanan pa rin yung sufferings. So, partakers tayo according sa Romans 8. Partakers tayo ng sufferings and trials ng mundo. Dapat evident sa buhay natin ang pagsunod. Hindi dahil sa iniisip natin, ay, si Abraham siya kasi, magaling siya. Hindi ganun. Pero dahil isang Diyos ang nagbigay ng faith sa atin, at ito ay dapat mamunga ng pagsunod. Kung ano yung faith na binigay kay Adan, ay kay Abraham, yun din yung binigay sa atin. Ang nagkaiba lang, yung kanyang role. Yung kanyang siya, yung ginamit ng Panginoon para magsimula sa kanya yung lahi. Ito yung distinct sa atin, sa true and biblical church na ini-illustrate ni Pablo sa buhay ni Abraham. At para sa mga offspring niya, the true offspring of Abraham, we are justified. Ito yung distinct. We are justified by faith alone, in Christ alone, by faith that is not alone. Lagi nating yanin yun, i-remind the faith that is not alone. Church, we have the same faith like Abraham. And yes, ito ay nagbubuklod sa atin, itong faith na ito. Ang pananampalataya sa gospel. We have the same promise. By faith, we are heirs of God's promise to Abraham. Kaya ang question, do we live that saving faith? As a church, ang intention ba, as a church, ang intention ng Lord ay maipakita ang plano niya sa church. Ang kanyang glorious plan sa church. Kaya natin napapag-aralan to, na-amaze ba tayo? Para makita rin natin na kung paano siya nag-keep ng promise. Ang tanong, as members of our church, are we keeping our brothers and sisters? How God keeps His promise? Kung paano ba iniingatan ng Diyos? Ganon din ba ang pag-iingat natin sa ating mga kapatid? Napakabuti ng Diyos. Kasi alam niya
na hindi perfect si Abraham eh. Alam niya may konting doubt. Si Abraham natatakot, na-overcome ng fear. Hindi perfect ang faith. Tayo rin. Alam ng Diyos na hindi rin tayo perfect. Hindi perfect ang faith natin as church. Kaya as God gave covenant to Abraham as his seal, as sign, natuto pa rin niya ang promise niya kay Abraham. Remember, nagpatuli si Abraham, di ba? Ginamit niya yon as seal, na ikaw ay under ng covenant ko, at ikaw ay susunod sa akin, at ibe-bless kita, do this and live. Tayo rin, we tend to forget na kaya nagbigay ng seal and sign ng Diyos sa offspring ni Abraham, kasi nakakalimot sila eh. Sa atin, as a church, sacraments. We tend to forget ang gospel araw-araw. Minsan mas pinipili natin. Good for you kung lagi natin naisip. Pero karamihan, we fall into sin. Ang baptism at ang Lord's table, ito yung nagpapakita na ang Diyos ay totoo at ay sinusustain tayo by His grace. Na pinapakita na may pagsama siya at tayo ay kasama sa kanyang kingdom. This reminds us na tayo ay belong sa household niya. Tayo ay redeem niya. Tayo ay belong sa kanya, pagmamayari. Remember kanina, sabi sa Luke 22, but I have prayed for you, sabi ni Christ kay Peter, that your faith may not fail. Minsan ganyan lang eh, hanggang dun lang. Ang ganda ng kasunod. And when you have turned again, strengthen your brothers. May mandate pa rin kay Peter na pag ikaw ay bumalik, strengthen, merong nakabalikat sa'yo, palakasin mo, mag-admonish ka, i-disciple mo. Pagpapakita dito na, nako, kapatid, wag mo nang gamitin. Wag mong gawin yung kasalanan na yan kasi been there, done that. Napahamak ako. So, ang challenge sa atin, as a church, give our full reliance to Christ, including His commandments for us, how to live. Give our full reliance to Christ, including His commandments for us on how to live. Minsan, cliche sa atin, nagre-rely ako kay Christ, kaya ako linagay dito, including yung kanyang mga utos. Kita niyo si Peter, laging, nung merong nirestore siya, kung merong pagbalik niya, strengthen your brothers. Again, mga kapatid, minodal lang ni Paul si Abraham. Hindi natin dapat gayahin si Abraham per se. Tinignan lang natin ang itsura ng saving faith na nagkaroon ng kaligtasan. Na pagkakaroon ng kaligtasan. Ang talagang naging model natin na dapat nating sundan ay kung paano sumunod, mag-submit si Kristo sa Diyos. Inalaw ng Lord ang kakulangan natin. Weaknesses natin. Katulad ng kakulangan ni Sarah. Ang dami nating kakulangan. Nagdadoubt tayo, pero pinapayagan mangyari at lahat ng iyon ay para mamangha tayo sa ginawa ng Diyos kay Kristo. Makita pa rin natin yung biyaya. Kung lahat tayo may tagi 1 million every day, I don't think makakapag-church tayo sa ganito. Kaya tayo nandito, hindi dahil mahal mo ang Diyos, pero mahal tayo ng Diyos. Yes. Isang evidence yun. Pero ang Diyos talaga nagdala ang may pag-ibig sa atin. Kasi kung hindi tayo hinahawakan ng Diyos, nandun tayo sa bahay. Nanonood tayo ng NBA. So, ang conclusion, the apostle is evidently determined to see it
that the readers or hearers will understand that God does not recognize two separate groups on whom His special favor rests, but only one group consisting of all genuine believers, whether they be Gentiles or Jews. Sabi ni Hendrickson. Ito yung mga genuine believers. Hindi dahil ikaw ay faithful, pero ang Diyos ay faithful sa atin. Andito tayo para hindi patunayan kung gaano nating kamahal ang Diyos, pero andito tayo dahil sa awa niya sa atin. Mga kapatid, mas kauhawan natin ang fellowship kaysa yung ginagawa natin mga kasalanan. Mas kauhawan natin yung pagkikita-kita, pakikinig ng mensahe, ng salita ng Panginoon, pagbabasa, pag-appreciate ng kanyang biyaya. Mas katakutan natin yung kahihinatnan ng mga actions natin sa sin kaysa sa sasabihin ng iba na ay mapapahiya ako. Doon pa lang sa pagsunod ni Kristo, alam niya na ipapahiya lang siya. Isaiah 53. Tuwiran na sinabi doon na ang will ng Panginoon na dalhin siya sa disgrace at even sa death. Hindi nahiya, hindi umurong si Kristo, pero may joy siya dahil sa pagkatapos ng momentarily afflictions na ito, kikita niya yung glory. Ganon din ba tayo as God's promise holder ng gospel? Involved ba tayo sa kanya kingdom? Na-assess ba natin na when we disobey, we don't believe doon sa mga sinasabi ng Diyos? Pag sinabi niya, mapapahamak ka dyan kapatid, tapos nag-disobey ka, hindi mo pinapaniwalaan yung salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito lang po ang iiwan ko. As a church, mahalaga na klaro po sa atin ang pananampalataya kay Kristo. Ito ay grasya lang sa atin ng Diyos. At meron tayong anticipation sa obedience. At ito ay pagpapakita ng pagre-rejoice kay Kristo. Na, partakers ako ng trials, nape-persecute ako, nagkakaroon ako ng paghihirap dahil sumusunod ako kay Kristo, nare-resist ko yung sin kahit gustong-gusto ko gawin yung sin, pero hirap na hirap ako, umuuwi ako ng umiiyak ako. Mas nag-glorify ang Diyos sa atin. Yun ang picture ng justifying faith. Hindi lang ito basta sinasabi. We have to proclaim Him by showing His love to others, to Him. If you love me, tend my sheep. Maki-victory tayo, maki-celebrate tayo sa mga pinagkamatayan ni Kristo. Ang kinin natin, kung meron tayong i-claim ngayong year end 2023, ito yung pinakamagandang regalo na makukuha natin. Minsan, nasi-set aside na natin eh. Minsan, nakatingin na tayo sa Shopee. Pero, sa Shopee, walang gospel doon. At dito tayo inihiwalay, church. Ito ang nagdi-distinct sa atin sa mundo. At nawa, mangyari ang grasya ng Panginoon, ang plano ng Panginoon sa grasya niya dito sa church. Magkaisa tayo. Kauhawan natin ang bawat isa. At kauhawan natin ang paglago ng bawat isa. Kauhawan natin si Kristo sa pagsunod at sa pag-conform sa kanyang imahe. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, nawa dalangin namin na